fungus natin, makonsumo yan. Pinakadabis yan, putol, ilayo, tapon, or sunugin. Ito mga tinamaan po ng fungus. Dahil kadalasan natin, marami na po tayong mga fungicide na ginamit sa ating kalamansi, pero hindi naman po niya talaga napipigilan. Ang nangyayari niyan, yung bulsa mo, ang uho ng pera, nagagastusan ka. Ngayon, merong isang mabilis na paraan, alisin natin sa pamamagitan po ng putol, pagsunog ng mga fungus. Ito, mga naapektuhan. Paano mga trivia? God bless sa inyo lahat. Kita na po tayo bukas. Bye-bye. Meron pa pala tayo mga trivia pong hindi pa natapos na tudling. Meron pa tayong mahalaw. So, ayan. Laki-laki pa pala mga katrivia po itong ating makakuha pa tayo ng isang bag para sa pitas. Ito, maakit na po yung ating bagging. Tayo makapag herbicide dahil muulan. Bunot muna lang natin itong wild pipino. Ayan nga, maakit po sa kalamansi itong wild pipino. Nakain din ito mga katribya. Pipinong gubat tawag sa amin. Hindi mo to aalisin, babalutan ng kalamansi. At binalutan ng kalamansi, ayan, umpisa na po yung kanyang bibigat, ang kanyang daladala. Yung mga gasaresa natin, ayan, lumalaki na. Yung ating pang-August, itong July, yung mga bago, ito pang September, ang dami na po niyang lumitaw. Pati rin po yung ating mga bagong mga bulaklak. Yung mga bago na yan, kukunti lang din, pero marami yung pang Agosto natin. Tapos para maabutan pa na September kung palalakihin natin ng husto. Kamusta na po kayo mga katribya? Maulang araw po sa ating pong lahat. Ito natin sa ating pong kalamansi ay lumalaki na po yung ating mga iniwan na bunga. Hindi pa tayo nakakapag-herbicide dahil di pa gumaganda ang panahon. Kaya tanggal-tanggal muna tayo ng ating ito. Yung natuto yung sanga. Kailangan dyan. Aalisin natin para hindi pa makahawa. Ito yung bunga o dulot ng fungus. Kailangan ito ilalayo po ninyo para hindi pa makahawa. Pwede natin siyang sunugin, mga ka-farmers. Ito, ang agingay. Pag ini-spray natin ito, kailangan natin ito ay ibababa para hindi po umangat ang inyo pong pito ng bomba. Huwag tamaan ng usbong ng kalamansi. Yan po yung technique o pamamaraan. Pagka ganito mababa na siya, tsaka natin daanan ng ating herbicide.
safe ka na hindi po matatamaan ng kalamansi natin. Dahil po mga bukong mga maliliit. Ito. Ayan na. Alas hindi ka na makadaan. Yung hindi pa natin natapos. So, natira pa pala tayo. Makakuha pa tayo rito ng isang bag. 30 kilos. Malalaki na. Ito yung ating iniwanan ay lumaki na rin. Ito. Yan. Ang lalaki ng bunga. Bumaba po ngayon mga farmers po yung presyo ng ating kalamansi. Pero sa Cabanatuan ang asking 1,000 ang presyo. Pero ngayon mga nasa 900 to 1,000 kaya naglalaro ang presyo ng kalamansi. Maganda pa rin po yun mga katribya. Yung presyo natin na yan. Ayos pa. Bunga pa kasi mga katribya po ng ating alaga. At least nakuha na po natin yung ating pinuhunan dun sa una. Yung natira na ito, yun po ang ating magiging pinakakita para sa ating kalamansi. Yung pangalawang bunga. Kumita rin tayo ng konti mula noong nag-harvest tayo. Ganun talaga dahil tiyempo-tiyempo. Na-tiyempohan natin na marami po ang bunga at maganda ang presyo ng inyong kalamansi. Yo, jackpot. Kapag konti naman ang bunga, maganda ang presyo, kumita man tayo, konti lang. Pero kahit na maging konti ang inyong kinita, magpasalamat natin sa taas dahil kalugi. Kaya kung halimbawa nasira ang bunga ng inyong kalamansi, tuloy lang po ang inyong pag-aalaga. Dahil yung kasunod naman na yan, diyan ka maaaring bumawi. Dahil pag hinintuan mo ng alaga, ikaw ang talo. Mga katribya. Itong baging talagang salot sa kalamansi. Kapal ng buko na ito. Ating pang September, August. Yan. Talagang mapupuno ng bunga. Pero yan, malalagas pa po yan. Yung matibay, yun ang matitira. Kaya hindi ko mo yan ay marami pong bunga, magtutuloy. Maglalagas pa rin po yan mga kataribya. Malabong na rin ito. Yung ating babaeng agingay. Ito yung tinitira ng kawatan. Ngayon wala siyang ganong titirahin. Sa makapal sila titira. Meron tayong katribya na nagtanong paano raw maaawat yung kawatan. Mahirap pong awatin nyo. Ngayon, para siya ay mabantayan, sabi nga na siya ng subscriber, magkuha ka ng umang. Umangan mo sila. Umangan mo ng CCTV. Yan ang style na kuha ng mga kawatan. Talagang hindi
Lulubay hanggat buhay. Kumbaga sa uod, papaslangin po ang tanim ninyo. Kaya ginagawa dyan, na-spray ng insecticide. Bawal lang na spray ng insecticide. Dumalang ang bunga dito. Dumalang. Hindi natin nakikita kasi dumadalang ang bunga. Nakakaporma uli ang mga damuhong kawatan. Ang may-ari ay nauobligang magpapitas dahil sa mga damuho. Ayan. Dahil pang mga bukong mga maliliit. Buwan na naman uli. Makakatrivia. Ang kalamansi ay bulaklak ng bulaklak. Pag tagulan, bunga siya ng bunga. Masisiyahan ka pag-aalaga. Pero masaya sana ang buhay kung wala po ang magiging kawatan. Kaya lang, wala ka naman challenge. Dahil challenge din yan. Meron tayo muntik ng mahuli. Kaya lang hindi lang niloob na mahuli natin tuluyan. Sabi bisto ang tunay na salarin. Kapag matagal kang hindi po malulusong sa inyong kalamansi, hindi ka makakapagtanggal ng baging. Ito ang palayang ligaw. Ito yung isang portion pa natin. Basa ang kalamansi. Yung mga alanganin nating iniwan. Portion na marami, portion po na madalang. Hindi naman po parehas. At yung ating mga bungang maliliit ay marami din. Ayan. Hanggang sa katawan mayroong bulaklak, may buko sa dulo. May batang bunga. Talagang marami pong mga white flies. Nakuha natin ang mga malalaki. At least wala po siya yung magiging reject o dilaw.
Tapos sabi dito. So, maayos-ayos ang bunga. Ayan yung baging. Hanapin lang natin kung saan ang malaking puno. Ayan, minsan hindi mo makita. Ayun. Ito yung kanyang malaking puno. Ito yung tinamamatay yan. Dahil nabunot na. Yung malaking puno niya. Yan, white flies po yung mga maliliit na lumilipad na ito. Ayun na. Sige mga katribya, kita na po tayo po bukas. Monitor na lang po natin po yung ating palakihin. At mayroon pa pala tayong isa pang tudling na hindi pa natin natatapos. Pitasin na lang po natin sa ibang pagkakataon para di maging reject. Sayang po siya mga katribya. Pero maganda yung ating mga naiwan ay lumalaki na po muli. Ayan. Kailangan na lang muna natin ng paglilinis. Ito, yung ating punggos ay sumasalakay dahil po pagka nag-uulan, tsaka po umaaraw. Pero ang paraan dito, hindi po yung pag-i-insect, pagpupunggos natin, makonsumo yan. Pinakadabis yan. Putol, ilayo, tapon, or sunugin. Ito mga tinamaan po ng punggos. Dahil kadalasan natin, marami na po tayong mga fungicide na ginamit sa ating kalamansi, pero hindi naman po niya talaga napipigilan. Ang nangyayari niyan, yung bulsa mo, ang uho ng pera, nagagastusan ka. Ngayon, merong isang mabilis na paraan, alisin natin. Sa pamamagitan po ng putol, pagsunog ng mga punggos. Ito, mga naapektuhan. Paano mga tribe? God bless sa inyo lahat. Kita na po tayo bukas. Bye-bye.